O ito, mukhang may masasampulan na yung war on floods ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang district engineer dyan sa Batangas. Okay, kasi alam nyo, ang nangyayari, dahil nagkakagulo ngayon eh. Hindi mo alam ano ba ang gagawin ni BBM. 'Di ba? Sino ba ang kakasuhan na kontraktor? Sino bang distrito ang iimbestigahan? So nagkakagulo lahat. So lahat ay gumagawa ng paraan to cover their tracks. Kumbaga yung kanilang mga hindi ka nais-nais na ginagawa ay sinusubukan nilang pagtakpan. At dahil dyan, nagkakamali tuloy at yung iba, ito na nga, ay nadali sa isang entrapment operation. Okay? Ito, lumabas siya sa bilyonaryo na article pero blind item. Ang nakalagay lang doon, sumubok mag-bribe doon sa opisina ng congressman, may daladalang 3.6 million at pangakong 15 million at nangako pa na gagawing 20% yung komisyon the following year. Wag lang siyang imbestigahan sa mga nakaraang projects niya. Okay? Ang klunong bilyonaryo, bagong congressman, tsaka ubod ng yaman. So, biglang umano eh. Ang unang naisip ko kaagad, of course, si Congressman Leviste, anak ni Senator Loren Legarda at yung mga Leviste sa Batangas. At sobrang yaman yan kasi nabenta niya yung kanyang solar company ng bilyon yung halaga. At siya nga, nag-post si Senator Ping Lacson na sinasaludo itong batang Congressman Leandro Leviste dahil sinubukan siyang i-bribe ng district engineer. Pero pinaaresto niya. Inentrap nila. Dala-dala yung pera at dala-dala yung listahan ng mga proyekto daw. Ayaw pangalanan ng mga article yung district engineer na nahuli. Pero pag tingin mo naman sa website, lalabas naman ng pangalan ng district engineer sa first district dyan sa Batangas. Kasi malamang siya yon. Kasi yun naman ang hawak na distrito ni Congressman Leandro Leviste. Natatawa lang ako kasi pupunta-punta siya sa opisina, may dala siyang 3 milyon, bilyonaryo yung bata. Di ba? Aanhin niya yung 3 milyon mo. Bibigyan mo ako 3 milyon, 15 milyon para pagtakpan ka. Alam naman nating lahat na ito ang priority ng Pangulo ngayon. Ito ang binabantayan. Hindi ko kailangan yung 15 milyon mo. Bilyonaryo itong si Leandro dahil nga yung kanyang kumpanya nabenta niya recently yung sa Solar Philippines. So sa akin this is a good start. Okay? So sana may present na sa mga susunod na araw itong district engineer na to at maimbestigahan lahat ng mga posibleng mga district na may kalokohan. 'Di ba? Nauna na to. At ito kasi ganito ko siya nakikita eh. Pagdating dito kay Congressman Leandro, bagong pasok siya. Ibig sabihin, bago siya, merong congressman before him. So, kumaga, yung district engineer, hindi pa niya kapado itong bagong congressman. At kung meron silang makita na mga irregularities o mga corruption, maaring itong gamitin ni Congressman Leandro dun sa pinalitan niyang congressman na katunggali niya. So, merong ganong anggulo na magagamit itong war on floods ni PBBM para sa mga pansariling, mga laban-away politika. Pero ang bottom line dito, kung wala kang ginagawang korupsyon, kung wala kang ginagawang kalokohan sa mga flood control projects mo, ay wala ka dapat ikatakot. Di ba? Ito naman si District Engineer, kung wala kang kalokohang ginagawa dyan sa distrito na hawak mo, bakit ka magbabribe? Di ba? Bakit ka may daladalang pera at bakit ka magsusubukang bayaran itong si congressman para lang magtuloy-tuloy yung negosyo? O yung pinangako niya sa 2025, 2026, lalakihan yung porsyento para tuloy pa rin yung negosyo. Hindi nila kasi alam talaga na seryoso talaga si BBM. Nagsisimula pa lang tayo, ang dami nang nangyari at inaaraw-araw ni BBM. Di ba? Kanina nandun sila sa may malapit sa Baguio, sa may Quezon. Kasi ang lalaki na namang halaga ng proyekto sa Quezon Road na hindi na naman magamit, useless, sabi ng Pangulo. Kaya nagsisimula pa lang si BBM. At yung mga kakasuhan ay hinahanda pa lang isa-isa at mukhang merong masasampulan. Alam nyo, hindi ko to in-expect talaga kay BBM kasi yung kanyang unang 3 taon, wala naman masyadong focus talaga sa anti-corruption. Wala yung talagang
sobrang focus. More on sa bigas, sa iba-ibang. Pero ngayon, naging biglang ilaban niya is talaga nakafocus sa anti-corruption. Siguro, nakita niya na ito ay magmamantsa sa kanyang legacy yung mga proyekto na yan na sablay pero sobrang mahal at ghost projects. O kaya naisip niya, kesa sa akin to, i-booking ko na kayo lahat, tamaan na yung mga tatamaan. So in fairness dito kay Congressman Leandro, hindi niya tinanggap yung bribe kasi hindi naman niya siguro kailangan, sobrang dami na niyang pera. Nagpapamudmud yan sa Batangas, sa distrito niya. So anyway, I think that is good. Hopefully, itong mga batang congressman, itong mga sila congressman na Christian Recto, yung sila Javi Benitez, yung sila Brian Paul Llamanzares, mga third generation na to 'di ba? Kumaga mga parte to ng mga malalaking political dynasty. Pero sana mas maging idealistic sila. At yung mga hindi na itama nung kanilang mga previous generations ay sila yung tumama. Kumbaga ayusin na natin yung corruption sa bansa. Wag na nating bawasan pa yung mga proyekto na dapat sana sa tao. So, yun, hopefully po ay umpisa pa lang to, yung district engineer sa Batangas. At magsusunod-sunod pa. Mukhang nandyan yung problema according kay Mayor Magalong, nasa district engineer nangyayari yung magic. So ang tanong ngayon, sino bang mga district engineer na lang kaya ang matino? Sino kaya ang walang bahid ng malalaking mga ghost projects at mga corruption sa flood control? Yun ang malalaman natin sa mga susunod na linggo at buwan. Okay? So tuloy-tuloy lang po. Live tayo mamaya. Bye-bye guys.